Isang Fire Phoenix ang nahuli ng Ironnet. Kukunin ito ng lalaki at ibibigay sa hari. Nagmamakaawa ang Phoenix na palayain siya. Pagkatapos ay lumuha siya ng mainit na luha. Nakaramdam ng awa ang lalaki sa malungkot na tingin ni Phoenix. Agad na kinalas ng lalaki ang mabigat na Ironnet. Muling nakuha ng Phoenix ang kanyang kalayaan. Tumingin sa lalaki nagpapasalamat, iwinagayway niya mga pakpak at lumipad sa langit. Ang meaning ng Phoenix ay swerte. Iwanan ang swerte sa sandaling ito. Sa bagong taon, maayos at matutupad ang lahat ng wishes nyo. Nagsimula ito sa isang puting kabayo. Ito ay isang banal na kabayo mula sa langit. Habang nag-a-attend mga guards ng Peach Banquet palihim siyang nakatakas sa mortal realm. Dahil di siya pamilyar, diretsyong nahulog sa tubig. Buti na lang nakita siya ni Ivan at iniligtas siya. Para mabayaran si Ivan sa pagligtas niya, ang kabayo ay naging foal na magbabantay sa kanya. Nagdala din siya ng 2 malalakas na kabayo kay Ivan. Dahil sa pagdating ng mga kabayo, sinira ang wheat fields. Sinigawan ng malakas ng farmer si Ivan. Nakita ito ng foal at hinayaan si Ivan sumakay sa kanya. Isang whoosh, lumakbay siya ng ilang libong milya. Paano naging foal ito? Malinaw na ito ay advanced na foal. Nag-decide siyang ibenta ang 2 kabayo. I compensate ang losses ng farmer. Pagpasok nila sa market, napaligiran sila ng mga tao. Pero naputol ang tagpong ito dahil sa matakon na hari. Si Ivan ay nanood lang ng walang magawa. Kinuha ng hari mga kabayo para sa sarili. Ngunit ang foal sa tabi ay di nakatiis sa dominanteng hari. Kaya sumipol siya ng malakas. Biglang nakita niya ang 2 kabayo na lumabas sa pinto. Di inaasahan, sabay nila hinayla palabas ang hari. Sa wakas, nawalan ng kontrol ang hari at nahulog sa harina. Naging Snow White bigla, nawala ang mga mithiin ng hari sa harap ng mga tao. Ngunit di pwedeng patayin si Ivan dahil dito. Kaya't ang tusong hari, nagbigay ng paraan para mabayaran ang kasalanan. Sa malalim na desert, merong isang mabangis na phoenix. Madalas na inaatake ang mga kawal ng hari, hanggat kayang sirain ito ni Ivan. Di na siya mananagot sa pag-offend sa hari. No choice dinala ni Ivan ang foal at pumasok sa territory ng phoenix. Base sa armor at weapons sa sahig, di niya alam ilang sundalo na ang kinain nito. Pero sumugod pa rin si Ivan. Ihagis muna ang nuts in advance sa buhangin. Sabi nila magiging mahina ang phoenix sa nuts na ito. Paglipas ng oras, isang red light ang biglang lumiwanag sa ilalim ng sand. Biglang isang bola ng mainit na apoy ang lumabas. Tingnan mabuti ang phoenix. Isang phoenix ay nagsasanay libu-libong taon. Ang bagong gising na phoenix ay tumalon sa hangin. Siguradong magkakaroon ng swerte ang mga makakita sa phoenix. Natuwa ang phoenix nang makita ang nut sa lupa. Itinaas ang mga daliri at kumuha ng nut at inihagis ito sa hangin. Tumalon at sinaloy iyon sa kanyang bibig. At lunukin ang shell ng sama-sama. Habang si Phoenix ay kumakain ng parami. Nakaramdam siya ng panghihina sa katawan niya. Kahit ganoon, di niya napigilan kumain ng nuts. After kunin ang huling nut, bumagsak siya sa lupa. Bago matulog nilunok ng Phoenix ang huling nut. Sa wakas ay nakatulog ng tuluyan. Kaya lang, nahuli si Phoenix ng isang lalaki. Kunin ito at ihaharap sa hari. Ang Phoenix ay nagmamakaawa na palayain siya. Nag-iwan siya ng isang patak ng mainit na luha. Pumukaw ito ng nakatagong emosyon sa puso ng lalaki. Agad na kinalas ni Ivan ang mabigat na Ironnet. Muling nakuha ng Phoenix ang kanyang kalayaan. Tumingin sa lalaki nagpapasalamat, iwinagayway niya mga pakpak at lumipad sa langit. Ang meaning ng Phoenix ay swerte. Kung mag-iiwan ka ng good luck, tiyak mga hiling mo ay matutupad. Para magpasalamat kay Ivan, nag-iwan ng Phoenix ng totoong feather. Maprotektahan siya mula sa pinsala sa mga critical moments. Ngunit dahil hindi nahuli ni Ivan ang Phoenix, ipinakita ni Ivan ang feather para i-prove sa hari. Di inaasahan ang feather ay napurol mas masahol pa sa feather ng manok. Nagtawanan ang lahat ng naroroon. Akala ng hari niloloko lang siya ni Ivan. Kaya nagutos siyang patayin si Ivan sa lugar. Nang iyangat na ang palakol, ang feather ay biglang nagliyab. Tumingala at nakita ng lahat. Naramdaman ng Phoenix na nasa panganib si Ivan. Dumating dito sa oras, dumaong siya sa itaas ng bayan. Agad na pinalibutan ng mainit na liwanag ng apoy ang buong bayan. Noon lang naniwala ang lahat na di nagsisinungaling si Ivan. At tinawag na bayani si Ivan. Walang magawa ang hari kundi purihin si Ivan sa harap ng lahat. Pero nagtanim na sama ng loob sa likod. Naglabas ng utos ang hari. Hiniling nagisingin ni Ivan ang Ice Princess sa tuktok ng bundok. Ibalik siya at pakasalan siya bilang queen. Mapanganib ang journey. Naniniwala ang hari na mamamatay si Ivan sa trip. Hindi niya alam merong magic fall si Ivan bilang helper niya.
Nang nakarating sila sa tuktok ng bundok, ang frozen door sa harap ay hamarang kay Ivan mula sa labas. Noong nalilito na si Ivan, ang feather ay nasusunog muli, ay dumiretso siya sa frozen door. Sa isang iglap, ang frozen door ay naging ice water na. Ang fall na may maikling paa ay naslide. Sa huli nagyelo ito at na-stuck sa tuktok ng cliff. Maingat na pumasok si Ivan sa Ice Snow Palace. Sa wakas nakilala niya ang Ice Princess. Sa oras na ito gin-icing siya ng feather mula sa deep sleep. Natuklasan ng princess magpakasal siya sa bad old man. Sinabing mas gusto niya mamatay kaysa sa bumalik. Hinayla niya si Ivan at tumalon diretso mula sa cliff. Buti na lang lumipad si Floke at sumugod sa kanila on time. Matagumpay na iligtas sila. Matagumpay na dinala ni Ivan ang princess sa palace. Pero tumanggi ang princess na pakasalan ng hari, dahil di niya dala ang singsing ng lola. Nang nalaman na kinain pala ng whale ang singsing, tinawag agad ng king si Ivan. Ang task na i-retrieve ang singsing ay pumunta kay Ivan ulit. Sa susunod na scene, sumakay si Ivan sa fall at lumipad sila sa itaas ng dagat. Aksidenteng natama ng isang flock ng seagulls. Nang binuhat ulit ng fall si Ivan pataas, nadiskubre ang giant whale ay na-chain sa surface ng dagat sa harapan niya. Di niya alam ilang taon na itong na-trap dito. May leafy island na tumubo sa kanyang likod. Nang makita ng whale si Ivan napaluha ito. Naintindihan ni Ivan kailangan ng whale ang tulong niya. Nagpasya siyang tulungan mapalaya ang whale. Sumakay siya sa fall at pumasok sa nostrils ng whale. Kinikiskis ng fall ang pakpak niya sa ilong ng whale. Nakaramdam ng Katie ang whale sa buong katawan. Isang malaking lakas ng katawan ay agad na lumabas. Isang malaking pagbahing ang bumubuhos na parang bulkan. Ang makapal na iron chain ay nasira by force. Nakalaya na ang whale at nakabalik na sa malalim na dagat. Para magpasalamat kay Ivan, nagpadala siya ng crayfish para i-deliver ang golden diamond ring. Di inaasahan, ito ang singsing na nais i-retrieve ng hari. Nag-alinlangan si Ivan, dahil kung makuha ng hari itong singsing, wala nang dahilang prinsesa para tanggihan ang hari. Nine-love na pala si Ivan sa prinsesa sa puso niya. Nagpas siyang ipagsapalaran ang lahat. Gabi na, naghahanda si Ivan mag-elope kasama nag-princess. Ang eksenang ito ay nakita ng ministro mula sa malayo. Wala nang oras para makatakas ang dalawa. Inaresto siya ng ministro at ng mga sundalo. Lumapit ang hari sa bintana dala-dala ang sandata. Nakita niya si Fall sa di kalayuan at hinayla ang trigger. Tinamaan ng bala ang Fall at nahulog siya mula sa mataas na lugar.